Kabanata 2581. Kalansay ang mukha niya at parang manipis na balat lang ang tumatakip dito. Napakapayat ng lalaki na para siyang kalansay sa damit. Namumutla ang mukha niya at lumubog ang mga mata na medyo nakakatakot ang mukha niya. Maraming mga magsasaka ang hitsura ng mga umatras nang makita ang kanyang hitsura. Lumabas sa ere ang matanda at dahan-daang bumaba mula sa langit. Maya-maya, bumagsak siya sa lupa. Ang lahat ay tumingin sa powerhouse na nang ibabaw sa mundo 100,000 taon na ang nakalilipas ng maingat. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin sa mga tao at mahinahong sinabi. Karamihan sa mga tao ay alam lamang ang tungkol sa Sangria's Curse. Hindi nila alam na ang buong planet Galileo ay isinumpa. Ang mga buhay na nilalang sa planet Galileo ay hindi kayang mabuhay ng higit sa 1,000,000 taon. Yung mga umabot sa edad na 1,000,000 ay mamamatay. Gayun din, ang mga buhay na nilalang sa ating planeta ay hindi makakalusot sa divine rank. Ang mga makakarating sa divine rank ay mamamatay kahit na hindi pa sila umabot sa edad na 1,000,000. Umalangaw-ngaw ang boses ng Blade Master ng Mount Grinch. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang na naruroon ay higit pa o mas kaunti ang nakarinig tungkol sa gayong mga alamat. Ngunit wala ni isa sa mga alamat ang na-verify dati. Kaya, karamihan sa kanila ay hindi kailanman isinapuso. Ikaw ba talaga ang Blade Master ng Mount Grinch? Totoo ba ang sinasabi mo? Pansamantalang tanong ng isang magsasaka. Natatakot na masaktan ang powerhouse na nangingibabaw sa mundo 100,000 taon na ang nakalilipas. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi tumugon sa kanyang tanong. Tumingin siya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion sa unahan niya. At dumilim ang kanyang kulubot na mukha. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi isang likas na mahuhusay na magsasaka ngunit nakakuha ng maraming pagpapala. Kinailangan siya ng 100,000 taon para sa wakas ay naging isang sage at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, siya ay halos nasa edad na 1,000,000. Kitang-kita niya ang pressure mula sa universe. Noong una, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran at naghihintay sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, nalaman niya ang tungkol sa mga alingaw-ngaw ng Sangria at ang Crepe Myrtle Sword Pavilion. Na posibleng alisin ang sumpa. Hindi pa siya handang mamatay at gusto niyang mabuhay. Layunin niyang magpatuloy sa paglilinaw hanggang sa maabot niya ang divine rank. Kaya, dumating siya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. 100,000 taon na ang nakalilipas. Siya ay isang Sage King sa 11 yugto ng Sage rank. Ngayon, ang kanyang cultivation rank ay umunlad na sa mas mataas na antas. Siya ay nasa 13 yugto ng Sage rank at ngayon ay isang Sage Emperor. Sa kabila ng pagiging Sage Emperor, naramdaman din ng Blade Master ng Mount Grinch ang isang malakas na puwersa mula sa pagbuo ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Sa isang ulirat, parang dinudurog siya ng isang nakakatakot na sword intent. Bumulong ang Blade Master ng Mount Grinch. Narinig ko na ang protection na porma sayon ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ay na-set up ng hindi mabilang na taon na ang nakalipas ng isang Divine Sage. Nakikita ko ito ngayon. Tila totoo nga ang mga chismis. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao at sumigaw. Ako ang Blade Master ng Mount Grinch. Gusto kong hilingin sa Crepe Myrtle Sword Master na mangyaring buksan ang gate ng bundok. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa hanay ng kabundukan. Umabot sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Kahit si James, na nasa tuktok ng bundok, ay narinig ang boses. Nagsalubong ang mga kilay ni James. At bumulong siya. Sino itong Blade Master ng Mount Grinch? Siya ay dapat magkaroon ng isang mahusay na background upang gumawa ng ganoong demand. Pagkatapos magmukmak sa sarili,
Tumayo si James at umalis. Palihim siyang nagtungo sa kung saan karaniwang tumatambay ang Crep Myrtle Sword Master. Sa sandaling iyon, kasama ni Shiana ang Sword Master. Nang marinig ang boses mula sa labas ng gate ng bundok, siya ay nagkaroon ng isang solemn na ekspresyon. Napaisip si Shiana na nasa tabi niya. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi niya, ang Blade Master ng Mount Grinch. Siya kaya ang estremador na nangingibabaw sa mundo 100,000 taon na ang nakalilipas. Bahagyang tumango ang Sword Master at sinabing, dapat siya iyon. Hindi ko inaasahan na buhay pa siya. Bilangin ang mga taon na lumipas. Siya ay halos 1,000,000 taong gulang. Kung hindi ako nagkakamali, dumating siya pagkatapos niyang malaman ang pag-angat sa sumpa ni Sangria ay maaari ring pawiin ang sumpa sa mundong ito. Kabanata 2582. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay isang walang katulad na magsasaka. Sa sobrang lakas na sumisigaw sa labas na humihiling na buksan ang gate ng bundok. Nag-alala ang Crep Myrtle Sword Master. Nagdadalawang isip siya kung bubuksan ba ito o hindi. Ano ang gagawin mo sa mga powerhouse sa labas ng gate ng bundok? Sword Master. Tanong ni Shiana. Nag-isip sandali ang Sword Master at sinabing, ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay hindi isang nakatagong sekta. Sa dami ng powerhouse sa labas ng gate ng bundok. Parang hindi ako welcome kung hindi ko sila bubuksan. Nagpasya ang Sword Master na buksan ang pinto. Bagamat ang eksaktong diskarte sa pakikipaglaban sa espada ay nakatago sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Sila ay isang alamat na ipinamana ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng salita ng bibig. Kahit siya ay hindi alam kung saan sila nakatago. Malumanay na sinabi ni Shiana, irerespeto ko ang anumang desisyon na gagawin mo. Nasa Crep Myrtle Sword Pavilion sila. Bagamat ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay palaging nagpapanatili ng magandang relasyon kay Sangria. Hindi nakialam si Shiana sa desisyon ng Sword Master. Pagdating ni James, narinig niya ang desisyon ng Sword Master na buksan ang gate ng bundok. Mula nang marinig ng Crep Myrtle Sword Master ang mga yabag ng isang tao na sumusunod sa kanya sa tore. Pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang paligid. Pagkalapit ni James ay agad niya itong narinig. Ang Sword Master ay tumingin kay Shiana at sinenyasan ang kanyang mga mata. Agad na naunawaan ni Shiana ang mensahe at nagsimulang maramdaman ang kanyang paligid. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang sinuman sa paligid nila. May napansin si James na kakaiba sa kanila at huminto sa pwesto. Sino ka? Tumayo si Sword Master at tumingin sa direksyon na papalapit kay James na may nagbabantay na ekspresyon. Tumayo din si Shiana at tumingin sa harapan pero wala siyang makita. Nang walang marinig na tugon mula sa nanghihimasok, biglang itinaas ng Sword Master ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang kamay at tumama sa direksyon ni James. Bagamat hindi nakikita si James, likas siyang umiwas. Nilampasan siya ng lakas ngunit tinamaan siya sa braso. Nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang braso at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Walang tao doon. Sword Master, paranoid ka ba? Tanong ni Shiana. Imposible. Dapat may tao dito. Ang Sword Master ay tumitig sa unahan ng buong atensyon. Matapos iwasan ni James ang suntok, pinag-isipan niya ito at nagpasya na kailangan niyang ipahayag ang kanyang sarili. Kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili sa madaling panahon. Kung ipahayag niya ang kanyang sarili sa ibang pagkakataon, magdudulot ito ng mas mahirap hindi pagkakaunawaan at magiging para sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ibinahagi niya ang enerhiya ni Nova sa kanyang katawan at lumabas sa manipis na hangin sa harap ng dalawang babae. Nang makita ang isang lalaki na biglang lumitaw, naging solemn na ang mukha ng Sword Master. Lihim niyang pinakilos ang lahat ng kanyang lakas at maingat na tinitigan si James.
Basta banta si James. Hahampasin niya agad. Nang makita si James, natigilan si Shiana saglit. Inayos niya ang sarili at nagtanong. Bakit ka nandito, Mr. Hayden? Lumingon ang master ng sword kay Shiana sa tabi niya at nagtanong. Kilala mo ba siya? Tumango si Shiana at sinabing, his name is James Hayden. Hindi nagtagal, nailigtas niya ang marami sa mga sundalo ng ating bansa. Nakangiting naglakad si James. Sumigaw ang master ng espada. Tumigil ka dyan. Huminto si James sa kanyang paglalakad at tumingin sa sword master na may inosenteng mukha. Nagtanong ang master ng espada. Bakit mo ako sinusundan ng palihim? Nakangiting paliwanag ni James. Huwag po sana kayong magkamali. Sword master, hindi ko sinasadyang sundan ka. Curious lang ako sa Sangria's Curse. Ang lugar na ito ay nangyayari sa gitnang rehiyon ng Sangria. Kaya, nag-snock ako sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Umaasang makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa sumpa. Nagsasabi ka ba ng totoo? Ang Sword Master ay nagdududa sa kanya. Tumango si James at sinabing, it's the truth. Hindi ko naman talaga sinasadyang masama. Nagtanong ang Sword Master, paano ka nakapasok sa Crepe Myrtle Sword Pavilion? Isang malaking sword formation ang nagpo-protekta sa bundok. Sa lakas mo, paano makakadaan sa formation? Nakangiting sagot ni James. Natural. I have my own ways of getting in. Sinabi ni Shiana sa tabi nila. Sword Master. Si James ay hindi nakakapinsala sa mga tao. Posibleng na curious lang talaga siya tungkol sa Sangria's Curse at alam niya ang higit pa tungkol dito. Kabanata 2583. Tumingin si James kay Shiana nang may pasasalamat. Huminga ng malalim ang Sword Master at gumaan ang pakiramdam sa ngayon. Lumapit si James at tinignan ang dalawang babaeng magkaiba ang ugali. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, pareho silang maganda. Nakangiting sinabi niya, kamahalan, Master ng Espada. Ito ay isang karangalan. Ang Sword Master ay huminga ng mahina at hindi tumugon sa kanya. Ngumisi si Shiana at nagtanong, di ba umalis ka na sa ating bansa? Bakit ka bumalik? Sabi ni James, narinig ko na nakatago dito ang mga malalakas na sword technique. At narinig ko rin ang tungkol sa curse magic sa Sangria. Interesado ako sa curse magic. Kaya pumunta ako para tingnan ito. By the way, may naalala si James at tumingin sa Sword Master. Habang hindi ako nakikita, narinig ko ang Sword Master na binanggit ang nakatadhana na may sword body at ang ancestral sword meter sword energy. Totoo ba yan? Lumuwag ng gusto ang mukha ng Sword Master. Tumango siya at sinabing, oo, ang mga ito ay ipinasa sa mga kahalili ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Nag-isip sandali si James at nagpasya na sabihin sa kanila ang totoo. To be honest, nilinang ko ang isang sword body kanina at may sword energy sa loob ng katawan ko. Ito ang sword energy ng Ancestral Sword Master mula sa Primeval Age. Nang marinig ito, sinama ng tingin ng Sword Master at Shiana si James. Hindi makapaniwalang sinabi ng Sword Master, ikaw. Sabi ni Shiana, hindi ka dapat nagbibiro, Mr. Hayden. Ang nakatadhana ay nagpakita na. Kaya't ikaw, narinig mo siguro ang usapan natin at nagpapanggap ka na ikaw ang nakatadhana. Di ba? Nang makitang hindi naniniwala ang dalawa, walang choice si James kundi ipatawag ang kanyang Yogacara. Sa isang pag-iisip, ang sword energy ay mabilis na natipon sa kanyang katawan. Ang sword energy ay lumabas mula sa mga pores ng kanyang katawan at nagtipon upang bumuo ng isang puting sword energy. Boom! Sa sandaling lumitaw ang Yogacara ni James. Ang buong Mount Crepe Myrtle ay nangingibabaw. Nayanig ang mahigit 1,000 bundok sa loob ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Ang potent sword energy ay lumabas mula sa mga bundok at agad na natipon sa kalangitan.
Ano? Si James, Shiona, at ang Swordmaster ay natulala sa eksena. Pagkaraan ng ilang segundo, nagmamadaling hinimok ng Swordmaster si James. Itapon mo ito dali. Mabilis na ipinakalat ni James ang kanyang Yogacara. Sa sandaling bumalik ang kanyang Yogacara sa kanyang katawan. Ang sword energy sa kalangitan ay bumalik sa mga bundok at nawala. Tinitigan ng Swordmaster si James. Paano nagdudulot ng kakaibang phenomenon ang iyong Yogacara sword energy sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Ginawa nitong pabago-bago ang sword energy sa loob ng mga bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Puno ng pagkabigla ang magandang mukha ng Swordmaster. Inosenteng tiningnan siya ni James. Pagkatapos ay sumagot siya, sabi mo ang nakita ay mayroong sword energy ng Ancestral Swordmaster. Nakuha ko na ito matagal na ang nakalipas at pinino ito sa aking Yogacara. Kung ako ang nakatadhana, natural lang na makakapagdulot ako ng kakaibang phenomenon. Di ba? Mahinahon niyang paliwanag dito ngunit laking gulat din ito. Hindi inaasahan ni James na ang kanyang Yogacara ay nagdudulot ng ganoong abnormal na reaksyon sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Anong nangyari? Isang boses ang umalangaw sa di kalayuan. Agad namang lumapit ang isang lalaki. Lumapit si Wolgones at sinulyapan si James. Pagkatapos, lumingon siya kay Swordmaster at Shiona. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay para batiin sila. Pagkatapos, nagtanong siya, ano ang sanhi ng hindi pangkaraniwang pangyayari sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Kabanata 2584. Si Wolgones ay isang eskrimador. Nang maramdaman ang hitsura ng libo-libong sword energies, nagulat siya. Gayunpaman, ang sword energies ay lumitaw at nawala halos kaagad. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Kaya dali-dali siyang lumapit para magtanong tungkol sa sitwasyon. Sinulyapan ng Swordmaster si James. Sa sandaling iyon, nag-aalinlangan siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Wolgones. Inangkin ni Wolgones na siya ang nakatadhana. Gayunpaman, ayon sa mga paglalarawang ipinasa ng kanyang guro, ang nakatadhana ay mayroong sword body at ang Ancestral Swordmaster sword energy. Ipinatawag ni James ang sword energy at nagdulot ng kakaibang phenomenon sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ibig sabihin, si James ang nakatadhana. Kung gayon, sino ba talaga si Wolgones? Ang Swordmaster ay walang sagot sa kanyang mga tanong. Ang alam lang niya ay napakalakas ni Wolgones. Ang kanyang lakas ay higit sa kanya. Kaya naman medyo natakot siya sa kanya. Marahil ay dahil nagpakita ang nakatadhana sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ibinuka ng Swordmaster ang kanyang mga labi at mahinang sinabi. Sinabi sa akin ng aking guro na ang nakatadhana ay makakakuha ng pinakamahusay na diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saan sila nakatago. Ang alam ko lang ay hindi mabilang na sword energies ang nasa loob ng 1,008 bundok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang isang makapangyarihang eskrimador lamang ay maaaring maging sanhi ng pagbabago-bago ng sword energies na ito. Hindi sinabi ng Swordmaster na si James ang sanhi nito. Tumingin siya kay Wolgones at nakangiting sinabi, marahil ay nanatili ka sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa mahabang panahon. At ang iyong enerhiya ay naging sanhi ng pag-iba ng sword energy dito. Sana ay makuha mo ang eksaktong diskarte sa pakikipaglaban sa espada at ang curse magic. Pagkatapos ay iangat ang Sangria's curse. Hindi pinaghihinalaan ni Wolgones ang mga salita ng Swordmaster. Nakangiti siyang sumagot. Dahil naniniwala ka na ako ang nakatadhana. Swordmaster, maaari ba akong maglakad ng malaya sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Iminuwestro ng Master ng Sword sa kanya at sinabing, pinapayagan kang lumipat sa Crep Myrtle Sword Pavilion ayon sa gusto mo mula ngayon. Hangad ko sa iyo ang pinakamahusay sa pagkuha ng mana.
Napangiti si Wolganas sa kanyang sinabi. Hindi na siya nagsalita pa at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Pagkaalis ni Wolganas, nagdududang tumingin si Shiona kay James at nagtanong. Ikaw ba talaga ang nakatadhana? Mr. Hayden, nagkibit balikat si James at sinabing. Paano ko malalaman? Bago pumunta sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Wala akong alam sa mga bagay na ito. Napagtanto ko lang na akma ako sa paglalarawan pagkatapos mag-eavesdrop sa iyong mga pag-uusap. Ang Sword Master ay tumingin sa kanya at sinabi, papayagan din kitang maglakad ng malaya sa paligid ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Kung ikaw talaga ang nakatadhana, tiyak na makukuha mo ang diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Salamat, Sword Master. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay sa isang kamao. Ikan-away ng Sword Master ang kanyang kamay at sinabing, sige, bubuksan ko na ngayon ang gate ng bundok para salubungin ang mga powerhouse sa labas. Pagkatapos magsalita ng Sword Master, tumalikod siya at umalis. Dahil ito ang kapakanan ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Hindi nakialam si Shiona sa desisyon ng Sword Master. Curious na tumingin si Shiona kay James. Siya ay napakarilag at nagkaroon ng napakahusay na hitsura. Bukod dito, siya ay Sangria's Empress at may marangal na ugali. Tumingin siya kay James gamit ang maningning niyang mga mata at may napaka-curious na ekspresyon. Ikaw ba talaga ang nakatadhana? Mr. Hayden, kung ikaw ang nakatadhana, sino si Wolganas? Saan siya nanggaling? Nagkibit balikat si James at umiling. Paano ko malalaman? Hindi ko alam kung ako ba ang nakatadhana. Hinihintay kong matapos ang isang buwan kong yugto sa Sangria. Umaasa ako na ikaw ang nakatadhana. Napangiti si Shiona. Bakit? Tanong ni James. Ni Shiona. Ang Sangria ay umiral sa mga nakaraang panahon. Patuloy na binabantayan ang lihim na ito at naghihintay na lumitaw ang nakita. Sa buong kasaysayan, paulit-ulit na nawasak ang ating bansa. Gayunpaman, ang mga kaugalian ng ating bansa ay hindi nawala at napanatili hanggang ngayon. Upang patuloy na maprotektahan ang mga lihim na ito, maraming pinagdaanan si Sangria. Kung ikaw talaga ang nakatadhana, makukuha mo ang curse magic at maaangat ang sumpa ni Sangria. Ang layunin ng ating bansa ay matutupad din. At ang aking misyon ay matatapos. Hindi ko na kailangang manatili sa Sangria at maaari na akong pumunta sa sarili kong mga pakikipagsapalaran. Kabanata 2585. Umaasa ako. Nais din ni James na makuha ang pinakamahusay na diskarte sa pakikipaglaban at ang makapangyarihang sword magic mula sa Primordial Age. Sasamahan ba kita sa paligid ng Crep Myrtle Sword Pavilion? Napatingin si Shiona, James at humingi ng kanyang opinyon. Ayos lang. Isa kang mataas na Empress. Paano ako mag-aaksaya ng oras mo? Agad namang tumanggi si James. Inilibot ni Shiona ang kanyang mga mata at sinabing, walang Empress sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Eto, ako si Shiona, at saka, medyo pamilyar ako sa Crep Myrtle Sword Pavilion at maaaring makatulong sa iyo na makuha ang mana ng swordsmanship. Natukso si James sa sinabi niya. Kung gayon, salamat sa iyong tulong. Fair na, nauna sa kanya si Shiona. Sinundan siya ni James, at nagsimula ang dalawa sa paghahanap sa 1008 na bundok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Habang nangyayari iyon, na-deactivate ng Crep Myrtle Sword Master ang pagbuo ng bundok, na nakapasok sa mga powerhouse na makapasok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Pumasok ang karamihan ng mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang Sword Master ay nakasuot ng mahabang purple na damit. At ang kanyang mahabang buhok ay lumipad. Siya ay may kaakit-akit at napaka-eleganteng aura. Tumingin siya sa mga powerhouse sa pangunahing bulwagan mula sa buong mundo at nakangiting sinabi.
Ang aking mga panauhin na naglakbay mula sa malayo. Humihingi ako ng paumanhin sa kakulangan ng mabuting pakikitungo. Pagkatapos niyang magsalita, humakbang pasulong ang Blade Master ng Mount Grinch at binati siya ng magkahawak ang mga kamay. Pagkatapos, nagtanong siya, Crep Myrtle Sword Master, ano ang naging sanhi ng napakaraming sword energies na lumitaw sa itaas ng Crep Myrtle Sword Pavilion ngayon lang? Ano ba talaga ang nangyari? Paki-enlighten mo kami, Sword Master. Kumakalat ang mga tsismis sa labas na nagsasabing mayroong pinakamataas na pamana ng swordsmanship sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang taong nakakakuha nito ay maaaring alisin ang sumpa sa mundong ito at maging isang walang kapantay na powerhouse. Totoo ba ang mga tsismis? Narinig ko rin na ang Sangria's Curse ay konektado sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Totoo ba? Maraming powerhouse ang nagsimulang bambahin siya ng mga tanong. Inasahan na ng Sword Master ang kanilang mga tanong. Simula nang buksan niya ang tarangkahan ng bundok. Hindi na niya sinasadyang itago ito sa kanila. Oo, totoo ang tsismis. Ang Sword Master ay nakaupo sa pinakamataas na upuan ng bulwagan at sinabi, ang Crep Myrtle Sword Pavilion at Sangria ay itinatago ang mga sikretong ito mula pa noong unang panahon. Maraming taon na ang nakalipas. Ang ating planeta ay dating kilala bilang Planet Galileo bago ito natatakan. Ipinangalan ito sa isang walang katulad na powerhouse na kilala bilang Sir Galileo. May guru si Sir Galileo na Ancestral Talisman Master. Noong nakaraan, pinatay ng Ancestral Sword Master si Sir Galileo at malapit nang mabasag. Planet Galileo sa kanyang atake ng espada. Ngunit ang Ancestral Talisman Master ay kumilos at pinigilan ang ating planeta na harapin ang pagkawasak. Ang Ancestral Talisman Master ay tinatakan ang ating planeta at iniligtas ito. Gayunpaman, isinumpa ang ating mundo dahil sa pangyayaring ito. Ito ay usap-usapan na ang Ancestral Sword Master at Ancestral Talisman Master ay nagkaroon ng labanan. Ngunit walang nakakaalam ng mga resulta. Ang alam ko ay nilikha ng Ancestral Sword Master ang Crep Myrtle Sword Pavilion sa Planet Galileo at iniwan ang kanyang legacy dito. Ang Ancestral Talisman Master ay nag-iwan din ng mana sa Sangria, na siyang curse magic doon. Mula sa impormasyong ipinasa sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Isang nakatadhana ang lilito at matagumpay na makukuha ang dalawang pamana na ito. Pagkatapos, ang sumpa sa mundong ito ay aalisin, at ang selyo ay hindi na rin umiral. Inihayag ng Sword Master ang mga sikreto sa mga powerhouse. Kabanata 2586. Ang Crep Myrtle Sword Pavilion at Sangria ay binantayan ang mga sikretong ito sa hindi mabilang na taon. Ito ay ipinasa sa mga henerasyon. Sa wakas ay ibinunyag na ng Crep Myrtle Sword Master ang sikreto sa mundo. Dahil lumitaw ang nakatadhana, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagbabantay sa mga lihim na ito. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagtanong, sino ang kapalaran na sinasabi mo? Umiling ang Crep Myrtle Sword Master at sinabing, hindi ako makatiyak. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagtanong, kung gayon, paano mo nalaman na lumitaw ang nakita? Ipinaliwanag ng Sword Master, dahil dumating na ang oras. Hindi ako naniniwala sa Fated One story na sinasabi mo sa amin. Ngunit, naniniwala ako na mayroong pinakamataas na pamana ng swordsmanship sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Pwede mo bang payagan kaming hanapin ito? Isa sa mga powerhouse ang nagtaas ng kanyang pagdududa at nagmungkahi. Ang iba ay lubos na sinang-ayunan ang kanyang mungkahi. Ang mga pumunta sa Crep Myrtle Sword Pavilion ay nakatingin sa pamana ng swordsmanship. Alam ng Crep Myrtle Sword Master na hindi susuko ang mga taong ito kung hindi niya sila pahihintulutan. Pagkatapos magpasyang buksan ang gate ng bundok, naplano na niya ang mga sitwasyong ito. Oo naman,
Maaari kayong lahat na magpatuloy at hanapin ito sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag matapos makuha ang kanyang pahintulot. Hindi na sila nagtagal sa main hall at mabilis na umalis para hanapin ang Supreme Swordsmanship Inheritance sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Samantala, nagsimula na ring hanapin nina James at Shiana ang Crep Myrtle Sword Pavilion. Hinanap ng dalawa ang mga bundok, at ipinaliwanag ni Shiana ang kaunting kasaysayan ng Crep Myrtle Sword Pavilion kay James habang nasa daan. Ang nagtatag ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay ang Ancestral Sword Master. Iniwan niya ang kanyang pamana sa espada dito, ngunit walang nakahanap nito. Maraming henerasyon ng Crep Myrtle Sword Masters ang naghanap nito ngunit walang resulta. So far, iisang clue lang ang na-reveal. May mga nakakatakot na sword energies na nakatago sa mga bundok sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang isang makapangyarihang eskrimador lamang ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa mga enerhiya ng espada na ito. Nakatala sa mga sinaunang aklat ng Sangria na ang isang powerhouse sa Crep Myrtle Sword Pavilion ay naging isang divine sage ng 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Nagagawa niyang magbago ang sword energies dito. Ngunit hindi ito nakakatakot kaysa sa ginawa mo. Ipinatawag mo lang ang iyong Yogacara at nagawa mong maging sanhi ng hindi mabilang na sword energies na lumabas. Kaya, sa tingin ko ang pamana ng swordsmanship ay may kinalaman sa sword energies na ito. Nakinig ng mabuti si James. Saka nag-isip sandali, gayunpaman. Iba ang kanyang opinyon. Ang mga sword energies na lumitaw ay napakakaraniwan. Kung siya ang nakatadhana, ang sword energies na ito ay inihanda para sa kanya upang makuha ang kanyang Yogacara Sword Energy rank. Ang pinakamahusay na diskarte sa pakikipaglaban sa ay hindi maaaring ang mga sword energies na ito. Nang makitang nalilito si James, nagtanong si Shiana, "Ano ang iniisip mo, Mr. Hayden?" Bumalik si James sa realidad at sinabing, "Wala lang. Iniisip ko lang na ang mga sword energies na iyon ay parang napakakaraniwan. Ang lugar na ito ay isang sword pavilion at nagsasanay sa paraan ng swordsmanship. Yung sword energies ay nakatago sa loob ng mga bundok na ito dahil ang sword energy ng mga cultivator ng sword mula sa iba't ibang henerasyon ay lalabas at lulubog sa mga bundok na ito. Sa palagay ko ay walang anumang espesyal tungkol dito. At malamang na wala itong kinalaman sa mana ng swordsmanship." Ibinahagi ni James ang kanyang opinyon. Bahagyang tumango si Shiana. Mukhang makatwiran ang sinabi ni James. Tumingin siya kay James at tinanong, "Kung gayon, sa tingin mo saan ito nakatago?" Umiling si James at sinabing, "Hindi ko alam. Medyo magtatagal bago malaman." Nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap sa mga bundok. Samantala, nagsimula na rin ang paghahanap ng iba pang powerhouse na pumasok sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Marami sa kanila ay mga swordsman at nararamdaman din ang matinding sword energy sa loob ng mga bundok. Ang kanilang mga powerhouse ay maaaring magdulot ng pagbabago-bago sa sword energies. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay isa sa kanila. Kabanata 2587. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay maaaring maging sanhi ng pag-iipon ng ilan sa mga sword energy sa mga bundok sa kalangitan. Naghinala din siya na ang mana ay nakatago sa loob ng sword energies na ito. Kaya, maingat niyang pinag-aralan ang mga ito ngunit walang nakitang espesyal. Ordinaryong sword lang sila, mga enerhiyang naiwan ng mga nagsasaka ng espada ng Crep Myrtle Sword Pavilion noong nakaraan. Ang sword energies ay hindi nawala dahil isang napakalaking pormasayon ang nakapalibot sa Crep Myrtle Sword Pavilion at pinipigilan ang sword energies na kumalat. Kaya, ang sword energies na ito ay lumubog sa mga bundok. Ang sword energies ay walang kinalaman sa pinakamahusay na diskarte sa sword fighting. Hindi mabilang na mga tao ang naghanap ng mana sa espada.
Ngunit walang nagtagumpay. Ang mga powerhouse na ito ay nanatili sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa loob ng maraming araw at patuloy na naghahanap. Ngunit lahat sila ay nabigong mahanap ito. Dahil umiral pa rin ang sumpa ni Sangria. Ang mga taong ito ay hindi nang ahas na manatili at umalis pagkatapos na hindi makakuha ng anumang resulta. Para naman kay James, hindi na sa paghahanap ng mana ng swordsmanship ang kanyang focus. Nasa Sangria na siya sa loob ng 25 araw. May 5 araw pa bago niya maabot ang 1 buwang marka. Ayon sa mga nakaraang kaso, ang sumpa at biglaang pagkamatay ay hindi nangyayari sa ika-30 araw. May mga nangyari noong malapit na sa ika-30 araw. Sa likod ng pangunahing tuktok ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay ang tirahan ni Shiona. Pansamantalang nanatili si James sa kanyang mansyon. Nakaupo siya sa isang lotus position sa bakuran na nakapikit at nakatutok sa paglilinang. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag. Lumapit ang isang napakagandang babae at tumayo sa harapan niya, na nagsasabing, halos lahat ng mga magsasaka na pumunta sa Crep Myrtle Sword Pavilion ay umalis na. Iilan lang ang hindi sumuko ay naghahanap pa rin ng mana ng espada. Nagmulat ng mata si James at tumingin kay Shiona. Nga pala, may balita ba tungkol kay Walgones? Sinabi ni Shiona. Hinahanap niya ang mga bundok sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion nitong nakaraang araw. At mukhang wala pa siyang hinahanap. Tumingin siya kay James at nagtanong. Nga pala, gaano ka nakatagal sa Sangria? Nag-isip sandali si James at sinabing, bilang ang mga araw na lumipas. 25 araw na ako rito. Mataimtim na sinabi ni Shiona. Ayon sa naitala na kaso, ang mga lalaki ay isumpa at mamamatay mula sa ika-25 araw pataas. Wala sa kanila ang makakaligtas sa loob ng 1 buwan. Mahinang sagot ni James. I know. Hindi ako sigurado kung ako ang nakatadhana at immune na ako sa sumpa. Gayunpaman, handa na akong umalis kaagad kung may nararamdaman akong mga abnormalidad sa aking katawan. Nakagawa na ng plano si James kay Nova. Kapag nagsimulang magpakita ang kanyang katawan ng mga senyales ng sumpa sa pagkilos, binubuksan siya ni Nova ng special passage para sa kanya at agad siyang paalisin. Napatingin si Shiona kay James. Taos-puso siyang umaasa na si James ang nakatadhana at makukuha niya ang mana ng swordsmanship at ang curse magic. Pagkatapos ay alisin ang sumpa sa Sangria at sa mundo. Titigil na ako sa pang-iistorbo sa iyo. Mangyaring mag-ingat. Iniwan siya ni Shiona ng paalala at tumalikod na para umalis. Nagpatuloy si James sa pag-upo sa lupa at paglilinaw. Sa sandaling iyon, lumitaw si Walgones sa pinakamataas na bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Tumayo siya sa tuktok at mataimtim na tumingin sa mga bundok sa paligid niya. Hindi ko mahanap. Bakit hindi ko pa nahahanap? Ilang araw na siyang naghanap ngunit hindi niya mahanap ang mana ng espada. Baka nagsinungaling siya sa akin. Malamang malabo yun. Sabi niya may malaking kapalaran dito. Kaya dapat dito. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Kabanata 2588. Hinanap ni Walgones ang Crep Myrtle Sword Pavilion ngunit hindi niya mahanap ang mana ng swordsmanship. Nahulog siya sa pag-iisip. Sa katunayan, hindi siya mula sa mundong ito. Siya ay ipinadala sa mundong ito ng kanyang guro. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ng kanyang guro na napakalakas na kayamanan ay nakatago sa Planet Galileo. Ang mga kayamanang ito ay walang iba kundi ang curse magic at ang pamana ng swordsmanship. Gayunpaman, hindi siya nakatadhana na inaangkin niya. Sinabi sa kanya ng kanyang guro na nagpakita na ang nakatadhana ngunit inutusan siyang kunin ang mga biyayang pag-aari nitong nakatadhana. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng kanyang guro ng malinaw na direksyon. Kaya, walang ideya si Walgones kung paano sakupin ang mga boon. Naghanap siya ng ilang araw ngunit hindi niya makita ang mga kayamanan.
Sa madaling salita, hindi siya nakatakdang hanapin ang mga diskarte sa pakikipaglaban sa espada. Ang tanging pagkakataon upang sakupin ang mga ito ay ang paghihintay na lumitaw ang tunay na nakatadhana. Gayunpaman, wala siyang ideya kung sino ang nakatadhana. Para malaman, kailangan niyang tanungin ang Swordmaster at Shiona. Tumayo siya sa tuktok ng bundok at nagsimulang magplano kung paano nakikita ang nakita. Bumulong si Wolganes. Kung talagang lilito ang nakatadhana, tiyak na dadaan siya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion at Sangria. Bago ako sa planetang ito, sinabi sa akin ni Sir na lumitaw na ang totoong nakita. Ibig sabihin, maaaring nasa Crepe Myrtle Sword Pavilion na ang nakatadhana. Ito kaya ang lalaking may Swordmaster at Empress Shiona. Malakas ang kutob niya na si James iyon. Pagkatapos makabuo ng isang plano, pinaandar niya ang kanyang divine sense at iniskan ang Crepe Myrtle Sword Pavilion. Pagkatapos, nalaman niyang nasa malapit na ang looban sina James at Shiona. May pinag-uusapan ang dalawa, at ilang sandali pa ay umalis na si Shiona. Sa sandaling iyon, naiwan si James na nakaupo sa isang lotus position sa bakuran. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan. Tumayo si Wolganes at naglakad papunta sa looban kung saan nagtatanim si James. Naka-lotus position si James sa bakuran. Ilang sandali pagkaalis ni Shiona, ipinakita si Wolganes. Nang maramdamang may papalapit, iminulat ni James ang kanyang mga mata at tumingin sa gate ng courtyard. Nakita niya ang isang napaka-ordinaryong mukhang lalaki na nakasuot ng itim na roba na naglalakad papunta sa bakuran. Kahit na siya ay may napaka-ordinaryong hitsura, ang kanyang enerhiya ay napakalakas. Nakaramdam si James ng matinding pressure mula sa kanyang lakas mag-isa. Ang taong ito ay dapat magkaroon ng hindi maarok na lakas. Nagulat si James. Bagaman hindi naramdaman ni James ang eksaktong ranggo ng paglilinaw ni Wolganes. Masasabi niya, napakalakas ni Wolganes. Lumakad si Wolganes na may mahinang ngiti. Sa kabila ng pagkagulat, tiningnan siya ni James ng mahinahon at nagtanong, "May kailangan ka ba sa akin?" Lumapit si Wolganes at umupo sa tabi ni James sa isang bato. Hindi pinapansin ang kanyang imahe. Sinulyapan niya si James na nakaupo sa isang lotus na posisyon. Tumawa, at sinabi, "Hindi ko inaasahan na ang mga tagalabas ay makakadaan sa selyo ng mundong ito at lumitaw dito." Nagulat si James nang marinig ang sinabi niya. Nalaman kaya ng taong ito ang kanyang pinagmulan. Tinitigan ni James si Wolganes. Sinusubukan lang ni Wolganes ang tubig. Ngunit pinatunayan ng reaksyon ni James ang kanyang mga hinala. Talagang hindi si James sa mundong ito. Sa lahat ng posibilidad, si James ang tunay na nakatadhana. Inihanda para sa kanya ang supreme sword fighting techniques at ang mabigat na curse magic mula sa primeval age. Hindi maiwasan ni Wolganes na mainggit kay James. Alam na alam niya ang pinagmulan ng mga diskarte sa sword fighting at curse magic. Ang kanyang guro ay palaging may hitsura ng malaking paghanga habang nagsasalita tungkol sa kanila. Tao ka ba mula sa Earth? Kabanata 2589. Tumingin si Wolganes kay James at mahinahong sinabi, "Mula sa pagkakaintindi ko, si James Caden ang pinakanamumukod tanging kababalaghan sa Earth ngayon. Sinasabing nakakuha siya ng hindi mabilang na mga biyaya. Kabilang ang Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis. Si Wolganes ay hindi pa nakapunta sa Earth at hindi pa niya nakilala si James. Gayunpaman, marami nang narinig si Wolganes tungkol kay James at gumawa ng magaspang na hula na ang taong nauna sa kanya ay si James. Si James ay isang taong hindi kapani-pani walang swerte. At maging ang makalangit na landas ay may kinikilingan sa kanya. Sa lahat ng tao, ang taong magiging nakatadhana ay tiyak na may malaking swerte. Gayunpaman, hindi masyadong sigurado si Wolganes. Sinusuri lang niya ang mga posibilidad.
Alam din ni James na sinusubukan siya ni Walganes. Paano ka nakakasigurado na galing ako sa labas ng mundong ito? Tanong ni James. Tumingin si Walganes kay James at dahan-daang sinabi. Escrimador din ako. Nararamdaman ko ang potent sword energy sa katawan mo. Isa pa, ang buong katawan mo ay parang isang espada na kayang sirain ang mundo. Hindi komportable si James habang nakatitig sa kanya si Walganes. Pakiramdam niya ay wala sa kanyang mga sekreto ang makakalagpas sa mga mata ni Walganes. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong Yogacara ay ang sword energy na naiwan ng Ancestral Sword Master mula sa Primeval Age. Nagulat si James. Saan nagmula si Walganes? Paano niya nalaman ang napakaraming bagay? Tahimik na tinitigan ni James si Walganes. Nagpatuloy sa pagsasalita si Walganes. Alam kong nakatadhana ka. Ang pamana ng swordsmanship sa Crep Myrtle Sword Pavilion ay inihanda para sa iyo. Isa rin ako sa mga nakatadhana. Pero hindi para sa akin ang mana ng espadahan. Kaya ko lang makuha ang curse magic. Para makuha ko ang curse magic, kailangan mo munang makuha ang swordsmanship inheritance. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni James habang nakikinig kay Walganes. Hindi siya naniwala kay Walganes. Magsanib puwersa tayo, James. Makukuha mo ang Supreme Swordsmanship Inheritance. At makukuha ko ang Curse Magic. Pagkatapos, aalisin natin ang sumpa sa mundong ito. Maaaring hadlangan ng sumpa sa mundong ito ang landas sa langit at magiging perpektong paraiso para sa mga tao. Matapos alisin ang sumpa, ang mga tao ay maaaring dumating at manirahan sa planetang ito at makalaya mula sa makalangit na landas. Mas naiintindihan mo ang kasalukuyang kapaligiran sa panahong ito kaysa sa akin. Ang mga tao ay lubhang nangyari ng mundong ito. Malumanay na tumanggo si James bilang tugon. Sa katunayan, kailangan ng sangkatauhan ang mundong ito. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon na siya ay dumating sa planetang ito. Pinigilan ng curse seal sa mundong ito ang mga tagalabas at maging isang Grand Emperor na makapasok. By the way, nahanap mo na ba ang pamana ng swordsmanship? Matapos ang mahabang daldal ni Walganes tungkol sa sitwasyon ng sangkatauhan, unti-unting binitawan ni James ang kanyang pagbabantay. Nadama niya na ang isang taong nagmamalasakit sa kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi maaaring maging masama. Bahagyang umiling si James at sinabing, nahanap ko na ang Crep Myrtle Sword Pavilion sa loob ng ilang araw ngunit hindi pa ito nahahanap. Isa pa, hindi ako sigurado kung ako ang nakatadhana. Ngumiti si Walganes at sinabing, madaling i-verify iyon, hanggat maaari kang manatili sa loob. Sangria sa loob ng isang buwan. Makumpirma ang iyong pagkakakilanlan bilang ang nakatadhana. Gaano ka nakatagal sa sangria? Sa pamamagitan ng pag-uusap, kinumpirma ni Walganes ang pagkakakilanlan ni James. Sigurado siyang ang kausap niya ay si James Caden mula sa Earth. Si James ay isang mabigat na kababalaghan na may malaking kapalaran. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung bakit lumitaw si James sa planetang ito. Nahulaan niya iyon. Dapat ay dumating si James para sa mana ng Ancestral Sword Master at sa Curse Magic. Sabi ni James, mahigit 20 araw na ako rito. Nang marinig ito, naging solemn na ang ekspresyon ni Walganes. Tanong niya, mahigit 20 araw ka na rito. May nararamdaman ka bang abnormal sa katawan mo? Umiling si James at sinabing, hindi. Si Walganes ay nagkunwaring nakahinga ng maluwag at sinabing, mabuti yan. Maya-maya ay nag-chat ang dalawa. Mula sa pag-uusap, alam ni Walganes na si James ay lubos na walang kaalam-alam tungkol sa planeta at hindi man lang alam na ang mundo ay naglalaman ng magagandang biyaya. Siya ay dumating sa ang planetang Galileo ay nagkataon lamang. Sobrang hinahangaan kita, James. Ipinaglalaban mo ang kaligtasan ng mga tao sa Earth.
Hindi ka man lang nagdadalawang isip na labanan ang young master ng isa sa mga angkan ng demonyo. Gayunpaman, hindi ka na nag-iisa. Patuloy kitang tutulungan na iligtas ang mga tao sa Earth at sa buong universo para makaligtas sa madilim na panahon na ito. Sama-sama tayong bumangon laban sa Apocalypse Age na ito at maghanda ng daan para sa isang magandang kinabukasan para sa mga tao. Kabanata 2570. Ang mga salita ni Wolganes ay umalingaw kay James. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay tila naging mas close ang dalawa. Hindi nagtagal si Wolganes matapos magkaroon ng magandang relasyon kay James. Umalis siya, 1/3. Si James ay nagpatuloy sa pag-upo sa isang lotus position sa lupa. Marami na siyang naranasan sa nakaraan. Kaya hindi siya bulag na nagtiwala sa mga salita ni Wolganes. Pagkarating sa Crep Myrtle Sword Pavilion, lihim na nagmasid si James. Wolganes. Pakiramdam niya ay napaka-unpredictable niya. Bumulong si James. Ano ang ginagawa niya? Sabi niya kay Shiona at sa sword. Master na siya ang nakatadhana. Ngunit ngayon ay sinasabi niya sa akin na mayroong dalawang nakatadhanang tao. Posible kayang dalawang tao ang nakatadhana para sa mga biyayang ito. Talaga bang may handa ang pamana ng swordsmanship at ang curse magic para sa dalawang magkaibang tao? Agad niyang tinanong si Nova sa Celestial Abode. Nova, sa tingin mo ba ay nagsasabi ng totoo si Wolganes? Ang boses ni Nova ay nanggaling sa loob ng Celestial Abode. Hindi ko alam. Ikaw na mismo ang humusga. Napaisip ulit si James. Anong problema? Anong iniisip mo? Umalangaw-ngaw ang isang magandang boses. Bumalik sa katinuan si James matapos marinig ang boses at lumingon sa pinanggalingan. Habang nag-zone out siya ay bumungad sa kanya si Shiona. Tinanong niya, bakit ka bumalik? Sabi ni Shiona, nakita kong paparating si Wolganes para hanapin ka. Kaya tumalikod ako at naghihintay sa labas. Hindi ako pumasok hanggang sa umalis siya. Bakit siya pumunta para makita ka? Walang itinago sa kanya si James at sinabi sa kanya ang buong pag-uusap nila. Nang marinig ito, napaisip si Shiona. Tanong ni James, kamahalan, dalawa ba talaga ang nakatadhana para sa dalawang kayamanan ito? Ang swordsmanship inheritance ba at ang curse magic ay nakatadhana sa dalawang magkaibang tao? Umiling si Shiona at sinabing, hindi ako sigurado. Hindi sinabi sa akin ng yumaong Empress ang tungkol sa mga ganoong bagay. Nabanggit lamang niya ang isang nakatadhana ngunit hindi sinabi kung kailan lilito ang taong ito. Hindi niya binanggit kung mayroong higit sa isang tao. Nang marinig ito, hindi nag-overthink si James. Nang makarating na siya sa puntong ito, isang hakbang na lang kaya niyang gawin. Saglit na nakipag-chat si Shiona kay James. Saka umalis. Pagkaalis, muling nakipagkita si Shiona sa Swordmaster at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Muling pinag-usapan ng dalawa ang sitwasyon. Ang Swordmaster ay may think time na ekspresyon. After thinking for a while, she said, medyo naguguluhan din ako. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang nakatadhana. Si James ba o Wolganes? Marahil ito ay talagang tulad ng sinabi ni Wolganes. Siguro ang pamana ng swordsmanship at ang curse magic ay nakatadhana sa dalawang magkaibang tao. Saglit na nag-isip si Shiona at sinabing, hindi muna natin dapat overthink ito sa ngayon. Maghintay tayo hanggang sa matapos ang kanilang isang buwan bago gumawa ng anuman. Ma'am, bahagyang tumango ang Swordmaster. Samantala, bumalik si Wolganes sa kanyang tirahan. Pagkabalik niya, nawala ang ngiti sa mukha niya at napalitan ng masamang tingin. Matapos makilala si James, kinumpirma ni Wolganes ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos ng isang simpleng pagbabalik loob. Alam niyang maswerteng tao si James mula sa Earth. Bagamat hindi pa niya nakilala si James.
Mayroon siyang isang makapangyarihang guro na may kaunting alam tungkol sa mga pangyayaring naganap sa Earth. Kaya, alam din ni Wolgones ang tungkol kay James. Ang taong iyon ay nakakuha ng magagandang biyaya, kabilang ang Infinity Steles at ang 5 elemento ng Genesis. Itinakda niya ang kanyang target kay James. Pinapunta ako ni Sir sa Planet Galileo para bawiin ang magandang kapalaran na pag-aari ng nakatadhana. Ngayon, maaari kong kumpirmahin na si James mula sa Earth ang nakita. Kailangan kong umasa kay James para makuha ang Ancestral Sword Master at ang Ancestral. Ang mga pamana ng Talisman Master sa ngayon. Maaari ko lang siyang tulungan na makuha muna ang mga ito. Pagkatapos ay bawiin sila pagkatapos. Hindi lang aagawin ko ang Ancestral Sword Master at ang mana ng Ancestral Talisman Master kundi pati na rin ang iba pang mga kayamanan na kasama niya. Pagkabalik ni Wolgones sa kanyang tinutuluyan, namuo ang mga ugat sa kanyang mukha, at ang kanyang ekspresyon ay naging nakakatakot at mabangis. Ramdam niya ang lakas ni James. Ang ranggo ni James ay hindi gaanong mahalaga, at wala siyang anumang banta sa kanya. Sa Planet Galileo, madali niyang maagaw ang pag-aalaga at kayamanan ni James. Walang kamalay-malay si James na unti-unting lumalabas ang isang balak laban sa kanya. Hindi siya nagtiwala. Wolgones, na naniniwalang siya ay nagtataglay ng masasamang intensyon. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. Sa susunod na ilang araw, nanatili si James sa likod ng nobelang Crep Myrtle Sword, ang pangunahing tuktok ng pavilion. Lumipas ang mga araw. Sa isang kisap mata, 29 na araw na sa Sangria si James. Sa sandaling iyon, ang mabituing bituin ang nagpapaliwanag sa gabi. Nakaupo si James sa isang upuan sa loob habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan at ang mabituing bituin sa itaas habang siya ay bumubulong. Ngayon ang ika-29 na araw. At bukas ay ang ika-30 araw. Sinabi ni Shiana na walang sinumang tao maaaring tumagal ng higit sa 1 buwan sa hangganan ng Sangria. Kung mabubuhay ako ngayong gabi, isa na ako sa mga alamat. Huminga ng malalim si James. Ito ay isang mabigat na gabi upang tiisin. Siya ay parehong natakot at nag-aalala. Natatakot na hindi siya makakalagpas ngayong gabi. Natatakot siyang baka masumpa siya at mamatay sa misteryosong paraan. Spirit Tool, kailangan mo akong bantayan sa lahat ng oras. Sa sandaling magpakita ako ng anumang kakaibang sintomas. Ilabas ako kaagad sa Sangria. Dumating ang boses ng Spirit Tool. Magpahinga ka na. Tiyak na babantayan kita. Sa sandaling magpakita ang iyong katawan ng mga kakaibang sintomas. Agad akong mamagitan at paalisan ka. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Kasabay nito, sa likod ng bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang Sword Master ay nakatayo sa tabi ng isang bangin. Sa harap niya ay lumutang ang isang kumikinang na lilang espada, habang ang espada ay nagpapalabas ng sword energy. Hindi mabilang na purple na sword energies ang bumalot sa espada, na nagmumula sa isang nakakatakot na sword intent sa paligid nito. Ang Crep Myrtle Sword Master ay nagsasanay sa kanyang mga galaw ng espada. Samantala, dahan-daang lumapit sa kanya ang isang magandang babae. Habang papalapit siya sa kanya, napansin niya ang kumikinang na purple na sword light sa hangin. Ang mga sword light na ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Bawat isa ay may kapangyarihang lipulin ang isang sage. Tulad ng inaasahan sa Sword Master, ang kanyang swordsmanship ay talagang walang kapantay. Umalangaw-ngaw ang boses ni Shiana sa buong lugar. Pumasok ang purple sword sa kaluban nito. At nawala ang sword light, lumingon ang Sword Master at tumingin kay Shiana na papalapit sa kanya. Mukhang nasa mabuting kalagayan ang iyong kamahalan. Ang dakilang hukbo ni Corinth ay umaatake sa Makia City habang nagsasalita kami. Na nagdulot ng hindi mabilang na mga casualty.
Hindi ba dapat bumalik ka at kunin ang Taimen? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Napabuntong hininga si Shiona. Ano ang silbi ng pagbabalik? Hindi ko pa rin mababago ang pangkalahatang sitwasyon doon. Sa lakas ng Makia City at Sangria's Curse. Ang lungsod ay dapat na makapaghintay ng isa pang 3 taon. Umaasa lang ako na makuha ang nakatakdang tao ang swordsmanship ng Sword Pavilion at alisin ang curse magic ng Sangria. Siya nga pala, nang maalala ang isang bagay. Nagtanong ang master ng espada. Ngayon dapat ang ika-29 na araw ni James sa loob ng mga hangganan ng Sangria. Tama ba ako? Ma'am, tumango si Shiona. Ngayon ang ika-29 na araw. Kung mabubuhay siya ngayong gabi, bukas ay ang kanyang ika-30 araw. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan sa kanya, siya ang dapat na isa sa mga alamat. Ang magliligtas sa Sangria at sa mundo. Sa huling araw, hindi na ako makapaghintay. Bakas sa mukha ng Swordmaster ang pag-asa. Ang Crepe Myrtle Sword Pavilion ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon para sa kapakanan ng mga nakatakdang lumitaw. Umaasa talaga ako na makakaligtas siya sa gabi. Nagdasal si Shiona. Kabanata 2572. Ang gabing iyon ang pinakamahirap na gabing naranasan ni James. Noong gabing iyon, marami sa Crepe Myrtle Sword Pavilion na kinabibilangan ng Crepe Myrtle Sword Master, sina Shiona Sadie, at Walgonis Jackson, ay pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Sa nakalipas na ilang araw, naging pamilyar si Walgonis kay James. Dahil dito, alam niyang isang buwan nang nasa loob ng hangganan ng Sangria si James. Isang lalaking nakaitim na roba ang nakatayo sa isang puno sa di kalayuan at pinagmamasdan si James, na nakaupo sa isang lotus position sa looban. Ngayong gabi ang huling gabi. Kung makakaligtas siya dito, tiyak na siya ang nakatadhana. Ang lalaki ay si Walgonis. Inaasahan niya na si James ang nakatadhana. Sa ganoong paraan, matutulungan niya si James na makuha ang probidensya bago kunin ang mga ito para sa kanyang sarili. Dahil hindi gaanong mahalaga ang ranggo ni James, hindi siya maglalagay ng banta sa kanya. At saka, hindi siya natatakot sa sumpa ni Sangria. Iyon ay dahil binigyan na siya ng kanyang amo ng isang kayamanan na maaaring labanan ang curse magic. Lumipas ang oras. Maya-maya, sumapit ang bukang liwayway, habang sumisikat ang araw sa abot tanaw. Tumayo si James at ibinuka ang kanyang mga braso. Habang huminga siya ng malalim, bumulong siya sa sarili. Sa wakas, nalampasan ko na rin ito. Kahit isang buwan na ang lumipas, walang nakitang abnormalidad ang katawan ko. Walang epekto sa akin ang sumpa. Dahil ako ang nakatadhana. Ang swordsmanship inheritance ng Ancestral Sword Master ay sa akin. Sabay na pumasok sa looban ang dalawang nakakamangha dilag. Sila ay ang Crepe Myrtle Sword Master sa Empress Shiona. James. Tuwang-tuwa, tinawag ni Shiona si James. Isang buwan na ang lumipas. Ikaw ang tanging tao sa kasaysayan na nananatili sa loob ng mga hangganan ng Sangria sa loob ng mahigit isang buwan. Nab-alisa, ang Crepe Myrtle Sword Master ay nagsabi, "Totoo ito. Totoo ang mga alamat ng ating mga ninuno. Talagang may nakatadhana." Ang Crepe Myrtle Sword Pavilion ay binantayan ang kanyang lugar sa loob ng maraming mahabang taon. Sa wakas, dumating na ang nakatadhana. Sa sobrang saya nila, hindi magkatugma ang pagsasalita nila. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakaitim na roba ang lumapit sa kanila at binati si James mula sa malayo. Na nakangiting sinabi, "Hey there, James. Sword Master, Your Majesty." Walgonis. Bati din ni James sa kanila. Naglakad si Walgonis papunta kay James at niyakap siya. Nakangiti, "Tama ako noon pa man. Ikaw ang isa pang nakatadhana." Habang nagtataglay ka ng katawan ng espada at walang kapantay na Yoga Core Sword Energy.
Pagmamay-ari mo ang swordsmanship inheritance ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ngumiti lang si James at hindi nagsalita. Samantala, tumingin si Shiana kay Walgonis at nagtanong. Walgonis, gaano ka nakatagal sa Sangria? Wearing a composed expression, Walgonis said, mahigit 1 buwan na akong nandito. Bago ako dumating sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Naghanap ako sa paligid ng Sangria ng 2 linggo. Ang Sword Master ay tumingin sa kanya at nagtanong. Dahil isa kang nakatadhana, saan mo makikita ang mana ng swordsmanship ng Crep Myrtle Sword Pavilion? Nagkibit balikat si Walgonis at sinabing, hindi ko rin alam. Ang pamana ng espada sa lugar na ito ay hindi sa akin. Bagkus, sila ay kay James. Kailangan mo siyang tanungin para sa higit pang mga detalye. Ako, napakamot si James sa kanyang ilong at sinabing, ngunit, wala akong mahanap na pamana ng swordsmanship kahit gaano pa ako tumingin. Nakangiting sabi ni Walgonis, no need to rush things. Naaalala ko na nagdulot ka ng maraming irregularidad sa maraming bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion at gumagawa ng maraming sword energies. Baka gumana sa pagkakataong ito. Sa katunayan, gumawa si James ng maraming abnormalidad sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang Yogacara. Gayunpaman, inutusan siya ng Sword Master na huminto. Susubukan ko. Tumango si James. Kabanata 2573. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, bumukas ang lahat ng kanyang mga butas. Ang sword energy ay nagkatawang tao mula sa loob ng kanyang dugo. Mga buto, at mga kalamnan at nagtipon upang bumuo ng isang puting sword energy sa labas ng kanyang katawan. Na bumabalot sa kanya na parang puting kidlat. Si James ay katulad ng isang salubungan na espada bago ginamit ang sword energy. Ngayon, isa na siyang unsheathed sword. Ang malakas at dominanteng sword energy ay lumabas sa kanyang katawan. Tinitigan ng Crep Myrtle Sword Master ang Yogacara sword energy ni James. Bilang isang sword cultivator, nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihan at potensyal ng sword energy. Sa sandaling nilinang sa tuktok nito, maaari nitong sirain ang anumang bagay sa landas nito. Nainggit si Walgonis kay James. Huminga siya ng malalim. Bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga. Tulad ng inaasahan sa sword energy na naiwan ng Ancestral Sword Master. Nagtataglay ito ng gayong dominanteng kapangyarihan kahit na sa unang yugto ng Yogacara. Kapag naabot na nito ang ikatlong yugto ng Yogacara, maaari nitong lipulin ang sinuman at anumang bagay sa kanyang paraan. Anong kapangyarihan? Kahit na si Shiana ay bihasa sa swordsmanship, naniniwala siya na ang sword energy na ito ay nakakatakot. Sa sandaling nagkatotoo ang Yogacara sword energy ni James. Isang malakas na sword intent ang dumaan sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Sa ilalim ng impluensya ng sword intent, yumanig ang lahat ng 1,008 bundok ng pavilion. Habang sila ay nanginginig, ang sword energy ay naging material mula sa loob ng mga bundok. Sa isang iglap, libo-libong sword energies ay lumitaw sa himpapawid. Nag-interweaving at nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Naakit nito ang atensyon ng maraming disipulo, na nag-angat ng kanilang ulo at tumingin sa langit. Anong marilag na enerhiya ng sword? Lahat ng nakatagong sword energy sa mga bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay lumabas na. Marami ang natigilan. Si James, Walgonis, ang Crep Myrtle Sword Master, at si Empress Shiana ay tumingala sa langit. Pagkaraan ng ilang oras, tumingin si Walgonis kay James at sinabing may kakaibang tingin sa kanyang mukha. James, naniniwala ako na ang sword energies na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Ang mga ito ay enerhiya para sa iyong Yogacara. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng sword energies na ito, ang iyong Yogacara ay tiyak na mag-evolve muli.
Ganun din ang pakiramdam ni James noon. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong subukan ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Walganes, siguro kailangan mong kunin ang sword energies na ito para makuha ang mana ng swordsmanship. Nakuha ko. Tumango si James. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang isip. Ginawa niya ang kanyang yogacara para maabsorb ang sword energy sa hangin. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng makapangyarihang sword intent mula sa loob ng yogacara ni James. Sword energy at tumagay sa paligid. Ang hindi mabilang na espada. Ang mga enerhiya sa hangin ay bumaling lahat upang harapin ang yogacara sword energy ni James na parang nakayuko sila sa isang kataas-taasang nilalang. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na sword energies ang sumisingil patungo sa yogacara sword ni James. Enerhiya, na sumisipsip sa kanilang lahat. Pagkatapos, sa sandaling iyon, nagsimula itong sumailalim sa mga pagbabago. Katulad ng naisip ko. Nang makita ito, huminga ng malalim si Walganes at sinabing, talagang espesyal silang inihanda para sa iyo. Lihim siyang naiinggit kay James. Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan pa rin niya si James para makuha ang walang katulad na swordsmanship at ang curse magic. Kinuha na niya ang kanyang mga kayamanan para sa kanyang sarili. Pinipigilan ang pagnanasa sa kanyang puso. Malamig siyang sumangot ng palihim. I enjoy mo ito hanggat kaya mo. Dahil lahat ng mayroon ka ay sa akin. Ang yogacara sword energy ni James ay nagdulot ng mga abnormalidad sa mga bundok ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang sword energy ay nagkatotoo mula sa loob ng libo-libong bundok at naging puro enerhiya bago na-absorb ng yogacara sword energy. Sa sandaling iyon, ang kanyang yogacara sword energy ay nagsimulang sumailalim sa mga pagbabago. Lahat ay matamang nanood na may mga mata ng inggit. Lalo na ang Crep Myrtle Sword Master. Bilang pinuno ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang sword energy doon. Ang Sword Pavilion mismo ay isang malakas na magic circle. Hanggat ang isa ay nasa loob ng Sword Pavilion. Ang sword energy ng isang tao ay walang kamalay-malay na mawawala ng mga bundok at maikukubli habang ang isa ay nililinang. Sa paglipas ng panahon, ang sword energy na naipon ay nakakatakot. Ngayon, sila ay pinakawalan at hinigup ni James. Mukhang hindi niya matatapos ang pagsipsap sa mga ito sa maikling panahon. Pagkatapos ay sumulyap kay James. Sinabi ni Shiona, we should leave for now and let him be. Bahagyang tumango ang Crep Myrtle Sword Master. Pagkatapos, tumalikod na sila para umalis. Samantala, umalis din si Walganes sa lugar. Maya-maya, si James na lang ang natira. Nakaupo siya sa isang lotus position sa lupa habang binalot siya ng puting sword energy na parang kidlat. Ang sword energy ay kumikinang ng maliwanag at nakasisilaw. Libo-libong sword energies ang natipon sa kalangitan. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ngayon, hinihigop nila ang yogacara sword energy ni James para magamit bilang pataba. Naramdaman ni James ang kapangyarihan ng kanyang yogacara sword energy ay lalong lumalakas. Kung nilinang niya ang hakbang-hakbang, kailangan niyang hindi bababa sa isang siglo upang maabot ang ikalawang yugto ng yogacara. Ngayon, iba ang mga bagay sa napakalaking halaga ng sword energy. Sa loob lamang ng 3 araw, mababago ang kanyang yogacara. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. At nagbago na ang yogacara sword energy ni James. Ang puting sword energy ay naging ginto. At ang kapangyarihan nito ay tumaas ng husto. Sa sandaling iyon, ang sword intent ay nagkatawang tao mula sa loob ng kanyang katawan na parang isang hindi masisirang talam. Ikalawang yugto ng mage rank. Pagkatapos gumawa ng breakthrough, huminga ng malalim si James. Para sa tagumpay na ito, walang Elysian seal na lumitaw sa loob ng kanyang katawan.
Kaya naman, madali niyang nagawa ang tagumpay. Samantala, marami pa ring sword energy sa kalangitan. Tumingin si James sa hindi mabilang na sword energy sa kalangitan at nagpatuloy sa paglilinaw. Ang mage rank ay may 3 yugto, sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang pag-abot sa ikatlong yugto mula sa ikalawang yugto ay magiging lubhang mahirap. Ang mga ordinaryong magsasaka na nagtanim ng hakbang-hakbang ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1,000 taon. Gayunpaman, sa napaka-keringal at puro sword energies dito, tinansya ni James na kailangan lang niya ng humigit kumulang 10 araw upang makamit ang isa pang tagumpay. Sa gilid ng bangin sa likod ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ay nakatayo ang 2 nakamamanghang dilag. Nakatuon ang mga tingin nila sa isang manor sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, ang manor ay ganap na nababalot ng sword energy. Palakas ng palakas ang sword intent James. Ang Crepe Myrtle Sword Master ay tumingin kay James, na nasa malayo, at sinabing may bakas ng pagkagulat sa mukha nito. Bagaman hindi pa niya naabot ang tribulation rank, naglalabas siya ng isang mapanganib na aura, tulad ng isang talam na malapit ng mabutas. Siya ay nagdudulot ng takot sa akin. Bahagyang tumango si Shiona at sinabing, I have the same feeling also. Kahit na ang kanyang rango ay hindi gaanong mahalaga, ang kanyang Yogacara ay masyadong nakakatakot. Gaya ng inaasahan sa sword energy na naiwan ng Ancestral Sword Master. Talagang inaasam kong masaksihan kung ano ang hitsura ng walang katulad na swordsmanship. Lalong lumakas ang aura ni James. Napakalakas kaya na bigla pa ang Crepe Myrtle Sword Master at Shiona. Si Wolgonis naman ay palihim na pinagmamasdan si James. Ang matinding pagtaas ng aura ni James ay ikinainggit pa niya. Gayunpaman, sa parehong oras, siya ay lihim na natuwa. Iyon ay dahil, sa kanya, lahat ng mayroon si James ay malapit ng mapasa kanya. Matapos makuha ni James ang walang katulad na swordsmanship at ang curse magic. Gagawa siya ng hakbang. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi niya maiwasang mapangiti. Lumipas ang oras, at lalong lumakas ang aura ni James. Sa isang kisap mata, 10 araw na ang lumipas. Ngayon, ang sword energy sa kalangitan ng Crepe Myrtle Sword Pavilion ay halos ganap na nawala. Sila ay hinigop ni James at naging pataba ng kanyang Yogacara. Sa kasalukuyan, naabot na ni James ang ikatlong yugto ng mage rank. Hanggat handa siya, maaari siyang tumawid sa tribulation rank anumang oras. Isang alon ng sword energy ang bumalot sa kanya at sumailalim sa panibagong pagbabago. Ang unang yugto ng Yogacara ay puti at ang ikalawang yugto nito ay ginto. Ngayon, nang marating niya ang ikatlong yugto, ang enerhiya ng sword ay naging pula mula sa ginto. Sa sandaling iyon, isang pulang sword energy ang bumalot sa kanya habang ang kanyang aura ay umaalingaw-ngaw na parang walang saplot na talam. Habang gumagalaw ang isipan ni James, ang enerhiya ng sword sa kanyang paligid ay nagkatawang tao upang bumuo ng isang pulang espada. Hawak ang espada sa kanyang kamay. Ang espada ay nagradiated ng pulang kinang. At ang nangingibabaw na sword intent ay nabuo mula sa loob. Nang makita ito, si James ay nagsuot ng composed expression sa kanyang mukha. Sa Yogacara na ito sa kamay. Ano ang dapat kong katakutin? Napangiti si James nang may kumpiyansa. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang isip, at ang espada sa kanyang kamay ay nag-transform sa mga sinulid ng sword. Energies bago pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at pinigilan ang kanyang aura. Sa sandaling tumigil siya sa paglilinaw. Lumitaw si Wolgonis. Congratulations sa pagpapalakas, James. Ngayon, papalapit ka na sa tribulation rank. Ibig sabihin, mas malapit ka sa pagiging sage. Sabi ni Wolgonis na may ngiti sa labi. Pagkatapos, lumitaw din ang Crepe Myrtle Sword Master at Shiona.
Napatingin sila kay James na may kontentong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sabi ni Wolganes, "Ngayon, na-absorb mo na ang sword energy na nakaimbak sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa hindi mabilang na taon. Sa tingin ko sila ay espesyal na inihanda para sa iyo upang makakuha ng walang katulad na espada. Bakit hindi mo subukang maghanap muli ng walang katulad na espada?" "Sure." Titingin ako sa paligid. Tumango si James. Pagkatapos, sinamahan ni Wolganes, ang Crep Myrtle Sword Master, at Shiana. Nagsimula siyang maghanap sa paligid ng Sword Pavilion. Gayunpaman, kahit gaano siya tumingin, hindi niya mahanap ang espada o anumang mana. Pagkalipas ng ilang araw, sa tuktok ng Crep Myrtle Sword Pavilion, tumingin si James sa Crep Myrtle Sword Master at nagtanong, "Sword Master, mayroon ba talagang mana ng swordsmanship dito?" Umiling ang Sword Master at sinabing, "Hindi ko rin alam." Nang ipasa sa akin ng aking amo ang kanyang posisyon, sinabi niya sa akin na mayroon talagang isang pamana na naiwan ng Ancestral Sword Master sa Sword Pavilion. Sinabi rin niya na ang nakatadhana lamang ang makakahanap nito. Bulong ni James sa sarili. Dahil nagawa kong baliwalain ang sumpa ni Sangria, dapat ay ako ang nakatadhana. Pero, bakit hindi ko mahanap ang mana ng espada? Nalito si James, at nagsimula siyang magduda sa pagiging tunay ng mana. Wolganes, sa kabilang banda, ay binubuo. Aniya, "No need to rush things. Naniniwala akong mahahanap mo ito pagdating ng panahon." Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni James, "Ilang araw na kaming lumilingon sa paligid. Magpahinga na tayo mamayang gabi at ituloy bukas ng umaga." Tumango naman sila bilang pagsang-ayon. Kabanata 2576. Pagkaalis ng lahat, si James na lang ang natira. Nag-iisip. Umupo si James sa isang upuan sa looban. Kahit na naabsorb niya ang sword energy ng Crep Myrtle Sword Pavilion, hindi niya mahanap ang swordsmanship na naiwan ng Ancestral Sword Master. Ngayon, ang kanyang desisyon ay nagsimulang mag-alinlangan. Mito lang ba ang lahat? Naniniwala si James na walang mana dito sa espada. Iyon ay dahil minsan niyang narinig kay Sophie na ang mana ng Ancestral Sword Master ay matatagpuan sa Mound of Sabers. Samantala, walang nakakaalam kung saan matatagpuan ang Mound of Sabers. Dahil dito, kakaunti lang ang nakapasok sa lokasyon. Kahit na gustong makuha ni James ang mana ng Ancestral Sword Master, hindi niya pinilit ang issue. Marami na siyang nakuha sa Crep Myrtle Sword Pavilion, sa pamamagitan ng pagsipsip ng hindi mabilang na sword energies. Ang kanyang Yogakara ay umunlad upang maabot ang ikatlong yugto. At sa gayon ay tumaas ng husto ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan, maaari siyang tumawid sa Tribulation Rank anumang oras na gusto niya. Ang Tribulation Rank ay may 3 kapigatian. Kapag nalampasan niya ang lahat, siya ay magiging isang sage. Kahit na siya ay nasa ikatlong yugto ng Mage Rank, mayroon siyang kakayahan na lipulin ang isang sage gamit ang kanyang Yogakara lamang nang walang anumang panghihimasok sa labas. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, bumalik si James sa kanyang silid at nagpahinga. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, nagising si James nang may kumatok sa pinto. Sa pagsagot sa pinto, napansin niyang si Wolganes ang kumatok. Ngumiti siya at sinabing, "Maaga kang gumising, Wolganes." "Talaga?" Ngumiti si Wolganes at sinabing, "Nag-isip ako ng matagal kagabi at napag-isip-isip ko na hindi natin mahahanap ang mana ng Ancestral Sword Master sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa paligid." "Oh." Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Nakahanap ka ba ng paraan para makuha ang mana ng Ancestral Sword Master?" Umiling si Wolganes at sinabing, "Hindi ko alam." Gayunpaman, pagkatapos magtungo sa
Ang silid aklatan ng Crep Myrtle Sword Pavilion at nagbabasa ng ilang mga sinaunang teksto. Alam ko na ang pavilion na ito ay sa katunayan ay isang malaking magic circle. Ang magic circle na ito ay patuloy na nakaka-absorb ng sword intent at sword energy. Kaya, sa tingin ko kailangan muna nating alisin ang magic circle para makuha ang mana. Nagmamadaling sabi ni James. Walang silbi. Tinanong ko na ang Sword Master tungkol dito. Sinabi niya sa akin na ang magic circle na ito ay umiral na mula pa noong unang panahon. Isa itong matagal nang nawala na magic circle na binubuo ng 1,008 na bundok. Wala siyang ideya kung ano ang magic circle na ito o kung paano ay activate o ay deactivate ito. Nang marinig ito, nagtanong si Walganes. Ano ang dapat nating gawin? Kung gayon, tumingin si Walganes kay James at sinabing, James, ikaw ang nakatadhana sa espada. Ang swordsmanship na ito ay itinalaga para sa iyo. Wala ka na ba talagang ibang paraan? Nagkibit balikat si James at sinabing, nasubukan ko na ang lahat ng makakaya ko. Ngayon, nasa dulo na ako. Nang marinig ito, nahulog si Walganes sa malalim na pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, dahan-dahan natin ito. Naniniwala akong makakahanap ka ng paraan para makuha ang swordsmanship. Ang espadang ito ay nakatalaga para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, umaasa ako, sabi ni James. Matapos lumakas ang kanyang lakas, wala na siyang pag-asa na makakuha ng walang katulad na espada. Dahil ito ay isang pamana ng isang ancestral god. Hindi ito madaling makuha, at saka, marami na siyang kayamanan na hawak niya. Anuman ang Infinity Steles, ang 5 elemento ng Genesis, o elemental inversion, maaari siyang maging isa sa pinakamakapangyarihang individual sa mundo sa pamamagitan lamang ng paglinang sa pagiging perpekto. Ang tono ni James ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Walganes habang nagtanong. Mukhang hindi ka interesado sa mana ng Ancestral Sword Master. Mahinahong sinabi ni James. Hindi magiging madali ang pagkuha ng mana ng isang Ancestral God. Kung ito ay tunay na pag-aari ko, ito ay makukuha ko sa lalong madaling panahon. Ipauwi na lang sa tadhana ang lahat. Nakita ko. Sabi ni Walganes. Kabanata 2577. Pagkatapos, wala na siyang sinabi at tumingin sa malayo. Parang ang lalim ng iniisip niya. Walang sinabi si James. Ang eksena ay nahulog sa isang nakamamatay na katahimikan. Pagkaraan ng 1 minuto, biglang sinabi ni Walganes. Paumanhin sa pag-abala sa iyo. James. Pagkasabi niya nun. Naikuyong niya ang mga kamao niya at tumalikod na para umalis. Samantala, bumalik si James sa kanyang silid. Umupo sa kanyang kama, at marahang hinimas ang kanyang mga templo. May inheritance ba talaga ang Ancestral Sword Master dito? Bulong niya. Pagkatapos, tinanong niya ang Spirit Tool. Gayunpaman, ang Spirit Tool ay walang mas mahusay na imungkahi at sinabi lamang kay James na ipaubaya ang lahat sa kapalaran. Pagkaalis ni Walganes, hinanap niya ang Crep Myrtle Sword Master. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang closed-door meditation sa likod ng bundok. Nakasuot ng purple na damit. Umupo siya sa isang lotus position habang lumulutang sa hangin. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad, at ang kanyang katawan ay napapaligiran ng purple na sword light, na mukhang hindi maipaliwanag na nakasisilaw. Nang maramdaman ang presensya ni Walganes, pinigilan niya ang kanyang aura at bumaba mula sa langit. Dahan-daang lumapag sa lupa. Walganes, wika niya sa malambing na boses. Ngumiti si Walganes at ikinulong ang kanyang mga kamao. May problema ba? Tanong niya. Tumingin si Walganes sa kanya at nakangiting sinabi. Pumunta ako rito para sa mana ng espada. Gusto kong tulungan si James na makuha kung ano ang kanya. Sinulyapan siya ng master ng sword at malamig na sinabi.
Hindi ka ba masyadong nakikipag-ugnayan dito? Ipinaliwanag ni Wolganas. Upang makuha ang curse magic, kailangan ko munang makuha ang swordsmanship inheritance ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Iyon ang kinakailangan para lumitaw ang curse magic. Ganoon ba? Nagdududa ang Swordmaster. Hindi niya narinig ang tungkol dito dati. Wala rin siyang ideya kung saan alam ni Wolganas ang mga piraso ng impormasyong ito. Sinasabi ko ang katotohanan. Sabi ni Wolganas nang may kumpiyansa. Ang aking amo ang nagsabi sa akin ng lahat ng ito. Sino ang amo mo? Tumingin sa kanya ang Swordmaster. Wala kang pakialam. Bilang Swordmaster at pinuno ng Crep Myrtle Sword Pavilion, dapat alam mo tungkol sa pamana ng swordsmanship. Nasa malalim na krisis ang Sangria habang nagsasalita tayo. Para sa kapakanan ng Sangria. Mangyaring sabihin sa akin ang buong katotohanan. Hindi ko alam. Umiling ang Swordmaster at sinabing. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Noon, nang ipasa sa akin ng aking Panginoon ang kanyang posisyon. Sinabi niya sa akin na ang pamana ng swordsmanship ay nasa loob ng Sword Pavilion. Iyon lang ang alam ko. Talaga? Oo. Naniwala si Wolganas na nagsisinungaling siya. Bilang pinuno ng Crep Myrtle Sword Pavilion, walang paraan na hindi niya malalaman. Nagdilim ang mukha niya ng ilang segundo habang siya ay nagmamadaling ngumiti at sinabing, kung ganoon, aalis na ako. Balak kong pag-usapan ito kay James. Ipinakita sa kanya ng Swordmaster ang daan palabas. Lumingon si Wolganas. Sa sandaling iyon, gayunpaman, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at biglang tumalikod at hinampas ang kanyang palad. Bago pa makapag-react ang Swordmaster, ang kanyang dibdib ay tinamaan, at ang napakalaking kapangyarihan ay kumalat sa kanyang katawan, na nabasag ang lahat ng kanyang mga meridian. Bumuga siya ng isang bibig ng dugo at pinalipad. Hindi inaasahan ng Swordmaster na tambangan siya ni Wolganas. Bukod pa rito, ang lakas ni Wolganas ay mas malaki kaysa sa kanya noong una. Matapos hampasin, ang kanyang mga meridian ay nabasag, at siya ay bumagsak ng husto sa lupa, na bumulwak ng isang bibig ng dugo. Nahihirapan siyang tumayo. Tinitigan niya ito. Si Wolganas, na dahan daw ang lumalapit sa kanya, at itinuro ang kanyang daliri sa kanya. Kay ikaw. Habang nagsasalita siya, lumalala ang kanyang mga sugat, at muli siyang bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makatayo. Lumapit si Wolganas sa Swordmaster, na ang buhay ay nakabitin sa isang hibla, at tumingin sa kanya habang ang masamang ngiti ay sumilay sa kanyang mukha. Huwag mo akong sisihin dito, Swordmaster. Inaasahan ko talaga na hindi ito umabot sa ganito. Gayunpaman, tumanggi kang sabihin sa akin kung ano ang alam mo tungkol sa swordsmanship. Di despicable. Nagmura ang Swordmaster, dahil malubha ang kanyang mga sugat. Damaloy ang dugo sa kanyang mga labi at nabahiran ang kanyang purple na damit habang nagsasalita. Si Wolganas ay yumuko at tinatakan ang kanyang cultivation base. Pagkatapos, palihim siyang tumakas. Walang nakakaalam na si Wolganas ay gumawa ng hakbang laban sa Swordmaster. Matapos makulong ang Swordmaster, hinanap ni Wolganas si Shiana. Sa sandaling iyon, tinitingnan ni Shiana ang mga ulat ng labanan mula sa frontline. Sa lahat ng ito, si Corinth ay naglulunsad ng magkakasunod na mga opens iba laban sa Sangria. Sa pagharap sa gayong mahigpit na kalaban, ang mga magsasaka ng Sangria ay sumama sa hukbo at nasangkot sa isang matinding labanan laban sa hukbo ni Corinth sa lungsod ng Makia. Sa sandaling ito, ang frontline ay naging matatag. Muli na namang umatras si Corinth. Nang makita ito, nagsuot ng mataimtim na ekspresyon si Shiana. Alam niya na sa susunod na pag-atake ni Corinth, tataas ng husto ang kanilang mga tropa. Gaano kabahala, nakasuot ng nag-aalalang ekspresyon.
Ibinaba ni Shiana ang mga ulat ng labanan at pinunasan ang kanyang mga templo. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok mula sa kabilang bahagi ng pinto. Tumayo si Shiana at sinagot ang pinto. Nang makita niya si Wolganas na nakatayo sa labas. Nagtanong siya, may problema ba? Nako, wala lang. Nag-aalala lang ako na ang kamahalan ay magtatrabaho ng husto. Kaya pumunta ako rito para tingnan. Napangiti si Wolganas. Salamat. Kung wala nang iba, pakibalik. Senaryo ni Shiana ang pinto. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nawala si Wolganas sa harap niya sa isang kisap mata. Natigilan si Shiana, bago pa siya makapag-react. May malakas na enerhiyang dumating mula sa likod at tumama sa likod niya. Pagkatapos, pinalipad siya at bumagsak ng husto sa lupa. Iikaw, namutla ang mukha ni Shiana habang nakahiga sa lupa. Ibinuko niya ang kanyang bibig at bumuga ng isang bibig ng dugo. Hahaha, tumawa si Wolganas. Pagkatapos, lumapit ito sa kanya at casual na kumaway. Nagkaroon ng kapangyarihan mula sa kanyang palad at hinayla si Shiana pataas. Then, nawala siya ng walang bakas, sa isang bundok ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Ang bundok na ito ay kabilang sa isang sect elder ng Sword Pavilion na nagngangalang Yanina Haley. Si Yanina ay isa sa 10 sect elders ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Hindi lamang siya nasa sage rank, ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi mas mababa sa Sword Master. Dinala ni Wolganas si Shiana sa pangunahing bulwagan ng Yanina Peak at casual na inihagis siya sa lupa. Sa pangunguna ay nakaupo ang isang babae na 20 taong gulang. Nakasuot ng pulang damit, maislan ang kanyang mga tampok. At siya ay may maliit na figure. Nagmamadali siyang tumakbo papunta kay Wolganas at hinawakan ang kamay nito. Nagmamadaling nagtanong, Wolganas, paano mo nadala si Empress dito? Akala ko sinabi mo sa akin na ang Sword Master lang ang sasalakayin mo. Ngumiti si Wolganas at sinabing, kung alam ng Empress na gumawa ako ng hakbang laban sa Sword Master, tiyak na makikialam siya sa aking trabaho. Kaya, hinuli ko siya para lang maging ligtas. Tsaka hinala ko na hindi pa nila natapon ang sitaw. So, wala akong choice kundi tanungin sila. Paano si James? Tanong ni Yanina, ano ang gagawin natin sa kanya? Kabanata 2579. Pinunasan ni Wolganas ang kanyang mga templo at sinabing, hindi ako makakagawa ng hakbang laban sa kanya sa ngayon. Maghay-hinala ba siya? Nag-aalala si Yanina. Nagtaas baba si Wolganas at nakangiting nagtanong. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi. Hindi ako. Nagkunwari siyang matapang. Nakangiting sabi ni Wolganas. Huwag kang mag-alala. I will hold up my end of the bargain. Kapag naayos na ang lahat, ikaw ang magiging Sword Master ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Katumbas kung gusto mo, maaari kitang gawing Empress ng Sangria. Salamat, Wolganas. Nagpasalamat si Yanina sa kanyang mga ginawa. Itinuro ni Wolganas si Shiana, na ang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. At sinabing, ikulong siya sa ngayon. Understood. I'll personally bring her to the dungeon. Hinawakan ni Yanina si Shiana at dinala sa piitan. Pagkatapos, umalis si Wolganas. Matapos makuha ang Sword Master at Shiana, kumilos siya na parang walang nangyari at bumalik sa kanyang tinutuluyan. Samantala, walang alam si James sa lahat ng nangyari. Matapos magpalipas ng buong araw sa kanyang silid, naniwala siyang dapat niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay sa Master ng Sword. Bilang pinuno ng Crepe Myrtle Sword Pavilion, marahil ay mayroon siyang ilang mga pahiwatig. Pumunta siya sa tirahan ng Sword Master, ngunit wala na siya kahit saan. Saan siya nagpunta? Nagsalubong ang kilay ni James. Pagkatapos, hinanap niya si Shiana, gayunpaman, siya rin ay wala kahit saan.
Saan sila pumunta? Bulong ni James. Gayunpaman, wala pa rin siyang pinaghihinalaan. Pagkatapos, hinanap niya si Walgones sa patio kung saan tinutuluyan ni Walgones. Si Walgones ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa, naglilinang ng maalab. Nang maramdaman ang presensya ni James, agad siyang tumigil sa paglilinaw at tumayo. Then, lumapit siya kay James at nakangiting nagtanong. Nakahanap ka ba ng mga pahiwatig? James. Hindi. Umiling si James at sinabing, gusto kong magtanong ng isang bagay sa Swordmaster. Gayunpaman, wala na siyang makita. Nakita mo na ba siya? Hindi. Si Walgones ay kumilos na parang wala siyang alam. Nakita mo na ba si Empress? Tanong ulit ni James. Umiling si Walgones. Ganon din. Kumunot ang noo ni James at sinabing, how weird. Saan sila nagpunta? Nakangiting sabi ni Walgones. Baka nagpunta sila sa ibang lugar para pag-usapan ang isang bagay. Hintayin mo na lang silang bumalik. Hindi ko akalain na mawawala sila ng matagal. Ma'am, tumango si James. Tama si Walgones. Dapat ay may pinuntahan sila upang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Pasensya na sa abala. Naikuyong ni James ang kanyang mga kamao at tumalikod na para umalis pagkatapos magpaalam. Pagkaalis niya, natigil ang ngiti sa mukha ni Walgones habang malamig niyang sinabi, seryoso ba sa tingin mo ay nakatayo ka pa rin dito ng buo sa harapan ko kung hindi ka kapaki-pakinabang? Gumawa ng hakbang si Walgones laban sa Swordmaster at Shiona dahil hinala niya na may itinatago sila sa kanya. Kaya naman, hinuli niya sila sa pag-asang tanungin sila. Matapos malaman ang kanilang mga sekreto, tutulungan niya si James na makuha ang mana ng espada. Kapag nakuha na ni James ang mana, siya ay magiging patay na karne. Umalis si James. Hindi alam kung saan nagpunta ang Swordmaster at Shiona. Bumalik siya sa kanyang courtyard at umupo sa isang lotus position para ipatawag ang kanyang Yogakara. Sa sandaling iyon, bumukas ang kanyang mga pores. At hindi mabilang na sword energies ang nagkatotoo. Nagsama-sama upang bumuo ng isang pulang sword energy. Ang sword energy ay 100 metro ang haba at ilang metro ang lapad. Parang dragon, pumailan lang ito sa langit. Sa sandaling iyon, mararamdaman ng lahat ng Crep Myrtle Sword Pavilion ang maririnig na sword intent. Tumingin si James sa kanyang Yogakara at tumango bilang kasiyahan. Parang dragon, pumailan lang ito sa langit. Kabanata 2600. Masyadong makapangyarihan ang Yogakara ni James. Kahit sa malayo, ramdam ni Walgones ang maririnig na kapangyarihan na umaagos sa buong Sword Pavilion. Naiinggit siya at naiinggit kay James. Lahat ng mayroon ka ngayon ay sa akin. James. Naikuyong ni Walgones ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, umalis siya sa kanyang tirahan at tumungo sa Yanina Peak. Sa kanyang pagdating, lumapit si Yanina sa kanya at nakangiting sinabi, nandito ka, Walgones. Ma'am. Tumango si Walgones at nagutos. Magpadala ng mga lalaki para subaybayan ang mga galaw ni James. Naiintindihan. Tandaan. Huwag pukawin ang kanyang hinala. Isaisip ko iyon. Matapos ibigay ang kanyang mga utos, nagtungo si Walgones sa piitan ng Yanina Peak. Ang pipaitan ay madilim at mamasa-masa, at ang amoy ng pagkabulok ay tumagos sa hangin. Dalawang babae ang nakulong doon, ang Swordmaster at Empress Shiona. Nagdusa sila ng mga pinsala, at ang kanilang mga base ng paglilinang ay nabuklod. Binuksan ni Walgones ang selda ng Master ng Sword at pumasok. Ang Swordmaster ay nakahiga sa lupa. Humihingal. Nang marinig niya ang mga yabag ng paa, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa madilim na ilaw, nakita niya si Walgones na papalapit sa kanya. Bagamat gusto niyang tumayo, hindi siya makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas. W. Walgones Jackson. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?
Tanong niya sa mahinang boses. Casual na ikinaway ni Wolgones ang kanyang kamay. At ang isang upuan ay lumilitaw mula sa manipis na hangin. Naka-cross-legged siya sa upuan at tumingin sa Swordmaster. Nakangiting sinabi, dapat alam mo kung ano ang gusto ko. Hindi ba? Hindi ko alam. Tumigil ka na sa paglalaro. Galit na galit. Ikinaway ni Wolgones ang kanyang kamay. At ang master ng espada ay itinaas ng isang malakas na puwersa. Lumitaw siya sa gitna ng hangin. 2/3. Galit na sinabi ni Wolgones. Gusto kong sabihin sa akin ang lahat ng sikreto ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Gusto kong sabihin sa akin ang kinaroroonan ng mana ng Ancestral Sword Master. Mahinang sinabi ng Swordmaster. Kay nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko Widi, Arg. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang mga misteryosong itim na karakter ay nagkatawang tao sa palad ni Wolgones at pumasok sa kanyang katawan. Kaagad na nagmula sa loob ng kanyang katawan ang matinding sakit. At hindi niya napigil ang mapasigaw sa sakit. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay may milyon-milyong makamandag na insekto na pumupunit sa kanyang laman mula sa loob. May mga ugat sa kanyang maputlang mukha, at ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot. Limitado ang pasensya ko, Sword Master, malamig na sabi ni Wolgones. I gave you a chance, yet, you threw it down the drain, so, don't blame me for what happens next. Anong ginawa mo sa akin? Ang Swordmaster ay umungal. Masakit. Bilis. Patayin mo ako. Ito ang curse magic. Nagtanim ako ng sumpa sa loob ng katawan mo. Relax. Hindi ka pa mamamatay. Gayunpaman, pahihirapan ka ng walang katapusan. Kay kasuklam-suklam ka. Sabihin mo sa akin ang mga sikreto ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Hindi ko alam. Arg! Patayin mo na ako.